Ano? Nanyak ko. Kamuting kahoy. Talbos again. Yung siling violet. Yan yung malunggay ko. Yung malunggay na ubos-ubos ang dahon. Ayan. Palibot sa aking bahay. Ito guys, yung papaya na tanim kong kinuhaanan. Ayan Ayan bunga malaki na. Diba? Yung papaya. Guyabano. Dami pang bunga. Kinuha ko na yung isa. Yung mga tanglad ko, palibot. Ayan. Yan. Ayan. Palibot ng aking lote. So yun, magluluto ako ng tinola. Hello guys, magtitinola ako. Yan yung papaya kong tanim. Malunggay and lemongrass. Tagapagsalita ng PCG sa usapin ng West Philippine Sea, ito na ang pinakamalapit na deployment ng CCG sa baybayin ng Pilipinas. Agad ipinalipad ang PCG Islander aircraft at i-deploy ang BRP Cabra at BRP Bagakay para itaboy ang CCG vessels 3301 at 3104. The Commandant of the Philippine Coast Guard, Admiral Ronnie Hilgaban, has expressed his commitment na this kind of illegal actions of the China Coast Guard will not be normalized because we are going to remain vigilant at the same time to ensure that the tension will not escalate. Sabi ni Tagliela, tuloy-tuloy ang iligal na pagpapatrolya ng dalawang Chinese vessels sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Na-monitor ito sa layong 70 hanggang 75 nautical miles mula sa Luna, La Union ngayong Lunes ng umaga. Sa Luna. Started na galing to sa may Mindoro, from Mindoro, and then umakyat siya ng Pangasinan at ngayon nasa La Union. We still don't know where will be the final area na kung saan maglalagi itong China Coast Guard vessels na to. But our two Coast Guard vessels will ensure na bubuntutan natin ito. Samantala, tuloy-tuloy ang pagtaboy ng mga barko ng PCG sa CCG 5901 na tinaguri ang Monster Ship. Ayon kay Tagliela, nasa layong 120 nautical miles na ito mula sa baybayin ng Zambales. At mas malapit na sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ang bakurang kinokontrol ng China simula pa 2012. Sa pagpapalitan ni BRP Gabriela Silang, BRP Suluan, BRP Cabla at ngayon BRP Teresa Magmano, ang ating mga brave men and women of the Philippine Coast Guard vessels were very successful in challenging the illegal deployment of the Chinese Coast Guard vessels off the coast of Zambales. Ayon naman sa maritime security expert na si Attorney J. Batong Bakal, layo ng China na ubusin ang resources ng Pilipinas sa pag-deploy nito ng mga barko sa ating EEZ. Yung sinasabi nilang papatrol sila, yun ay isa rin na paraan para sabihin nilang silang sila dito, silang may control dito. Gusto nila siguro, parang dinoprovoke na tayo na ubusin din yung ating mga resources sa kanila. Kaya mahalagaan niyang maging selective at strategic ang bansa sa pagpaplano ng counter-patrols nito. Sila, kung gusto nilang mag-ubos ng milyon-milyong tonelada litro ng
naman dapat carry lang tayo. Wala tayong, hindi dapat natin kinikilala yung kanilang mga aksyon. Hindi naman kailangan na lahat pinuputasan mo ng barko araw-araw, gabi-gabi, no? Sa kabila ng limitadong resources, tiniyak ng PCG na patuloy nitong babantayan ang iba-ibang bahagi ng West Philippine Sea. Samantala, sinabi naman ng Philippine Navy na dapat pang palakasin ang pagtugon ng pamahalaan para matiyak ang seguridad ng bansa. We are being battered across the different instruments of national power. Politically, economically, socio-culturally, militarily, even on the law enforcement side. So there are different efforts put us on a higher footing to make us more alert. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakababahala ang pagkakaaresto sa umano'y Chinese spies at seryosong banta ang anumang espionage operation laban sa militar. Bianca Dava, ABS-CBN News. Bianca Dava. Tiniyak ng Secretary General ng Kamara na ipadadala na ngayong linggo sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez ang mga inihaing impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Nagpapatrol, Vivian Gulia. Kasunod ng mga kilos protesta noong Biyernes na bumatiko sa umano'y kawalan ng aksyon ng Kamara sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ito ang tiniyak ni House Secretary General Reginald Velasco ngayong Lunes. Itong week na to in deadline talaga. We will act on it this week. We will have to transmit the impeachment complaints within this week. Aniya, posible pa rin may mga kongresistang maghahain ng ika-4 na impeachment complaint na target mapirmahan ng hindi bababa sa 1/3 ng mga miyembro ng Kamara para agad maiakyat ang reklamo sa Senado nang hindi nadaraan pa sa House Committee on Justice. Nauna nang naghayag ng duda rito si House Deputy Minority Leader Franz Castro na nag-endorso ng ikalawang reklamo laban kay Ano yun? Di Duterte. mo pa yun Meron naipasa? talagang nagbabalak. They're looking for the fast track process, no? Which will override all these Nasaan? requirements. Well, they are still looking for endorsers, and then they're looking at the complaints kasi they want a simplified complaint. Pero ang sinasabing ika-4 na impeachment complaint, hindi pa rin naihain sa Kamara hanggang kaninang Lunes ng hapon. Sa kabila nito, naniniwala sina Velasco at ilang nag-endorso na buhay pa ang mga inihaing reklamo para patalsikin ang vice-presidente. Kasi nga, anytime, 1/3 of the members can Okay endorse na. it, can sign a complaint in my presence, and then diretso yun sa Kuwing ko yan Senate. mamaya. Hindi na dadaan sa Committee on Justice. Kung may fourth complaint, actually, we need to wait naman kami for the fourth complaint. Kasi yun yung mahalaga eh. Magkaroon talaga ng mas pinakamaraming magsusuporta dito sa impeachment complaints. Pero, sana magkaroon ng rules ngayong linggo na to. Kasi huling yan? mga araw na ng Kongreso Ano yan? at dapat magkaroon ng action Para saan dito yan? ang ating leadership. Para kay Castro, Ha? long overdue na ang pag-aksyon ng House Saan galing Secretary yan? General sa mga impeachment complaint na inihain noong Disyembre. Panawagan niya sa mga kapwa mambabatas. Suportahan at firmahan na ang reklamo. Muli namang iginiit ni Executive Secretary Lucas Bensamin Napulot na na. hindi mangingialam si Pangulong Marcos Jr. sa proseso ng impeachment, lalo Wala na naman sa yata yung Kamara mag-meet ba Poder yan? para umpisahan Yun, at ma'am. aksyonan ang mga reklamong impeachment. Nauna nang itinanggi ni Vice President Sara Duterte na may maling paggamit ng pondo sa kanyang tanggapan na naging basehan ng paghahain ng mga reklamong impeachment laban sa kanya. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Sinampahan ng mga reklamong murder at frustrated murder si dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Rowena Garma kaugnay ng pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Parayuga noong July 2020. Kabilang sa mga naharap sa mga reklamo ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation sa Department of Justice, ang dating Commissioner ng National Police Commission na si Gilberto Leonardo at ilang opisyal ng pulis. Naungkat ang pananambang kay Parayuga sa mga pagdinig ng House Quad Committee noong 2024 kung saan itinuro sina Garma at Leonardo na umano'y nasa likod ng krimen. Bagay na agad itinanggi ng dalawa.
Big winner sa 67th Grammy Awards na Kendrick Lamar at Beyonce. Hakot parangal si Lamar na inuwi ang Record of the Year and Song of the Year para sa Not Like Us. Ito pa lang ang ikalawang hip-hop track na nanalo sa mga naturang kategorya sa buong kasaysayan ng Grammys. Si Beyonce naman ang most nominated artist na nagwagi naman ang kanyang kauna-unahang Album of the Year at Best Country Album para sa Cowboy Carter. Pinatunayan din na Charlie XCX, St. Vincent, Sabrina Carpenter, Chappell Roan at Lil Chi ang pumayagpag ng female artist sa industriya. Bago nito, agaw eksena sa red carpet at isa sa major nominees na si Taylor Swift, suot ang red mini dress. Hindi rin nagpahuli sila Lady Gaga at Cynthia Erivo. Bukod sa pagbibigay-pugay sa mga musician, layo ng Grammys ngayong taon na ipakita ang pakikiisa sa mga biktima ng wildfires sa Los Angeles. Susunod, pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay magsasaka party list nominee Legion de la Cruz na uwi sa habulan. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Luya. Paparazzi. Ito na ang kanilang huling giyera. Akin na si Amanda! Ba't gugustuhin ko pa mamatay? Wag Amanda! Kung gusto mo makita si Amanda, Ubusin na naman ang oras kay Amanda. Sino ang matitira? Salamat sa inyo. At sinamahan niyo ko hanggang dulo. Si Primo pa rin ang magwawagi. Alam niyo na ang gagawin dyan. Wala nang atrasa dito. Naman. Paulit-ulit pa. At sa paghahanap ng katubo. Gagawin ko lahat para magkita kami. Kinakailangan mo siya mahanap. Gusto ko lang malaman kung ano talaga gusto ko. May magpupuwis ng tubo. Alam ko delikado ang misyon natin. Pero kinakailangan ko tulong. Kasama mo kami sa lahat ng laban. I know where this Carabinus is. Where? I have a plan to trap all of them. Ngayon, magluluto po tayo ng Ito lang ang tanging paraan tinola Huling araw. para sa baon ni Icy bukas. Ito na ang tinola. Nilagyan ko ng papaya. Maluluto na siya. Nakita ko lang, naluluto na siya. Lalagyan natin malunggay. Yum, yum. Yum, yum, yum. Ayan. Mamaya luto na yan, 1 minute.